Magandang araw Pilipinas at buong mundo. Ako po si Boy Abunda at ito po ang 2025 senatorial interviews na kasalukuyang ginagawa po dito sa Philippine Women's University. Please welcome our guest, senatorial candidate Liza Maza. Liza, maraming salamat. Umpisahan natin ang ating panayam with your 2-minute opening statement. Habang sinasagot mo ang katanungang bakit ikaw ang dapat iboto bilang senador ng Pilipinas ngayong darating na halalan sa Mayo. Nagpasya akong tumakbo sa Senado bilang protesta sa bulok na politika meron tayo ngayon. Ang politika na pinamumunuan ng mga mayayaman at saka mga politiko na galing sa political dynasties. Kaya ang politika na ito ay kailangang magbago na. Hindi natin kailangan na pumili sa pagitan ng kadiliman at kasamaan. Merong opsyon, merong alternatiba. Kaya ako at ang 10 ko pang mga kasamahan sa ilalim ng Makabayan na tumatakbulin sa Senado ay naghahapag ng solusyon. Bagamat napakalaki ng krisis natin ngayon, pero ang sinasabi namin may solusyon. Kaya ang aming programa ay ang plataforma para sa pambansa demokratiko, para sa kagyat na ginhawa, kasarinlan at kalayaan. Kailangan natin ng gobyernong mapagkalinga, gobyerno na magbibigay ng libreng serbisyong pangkalusugan at saka edukasyon, at gobyerno na kakalinga rin sa ating mga OFW. Gobyerno na hindi elitista, hindi representante ng mga negosyante, hindi representante ng mga dayuhan. Ito po ang dahilan kung bakit ako tumatakbo, para yanigin ang Senado na kuta ng mga political dynasties at ng mga korap. Maraming salamat, Liza. Please. You have been briefed on the rules of the interview. Kasama natin sa ating panel ang mga guro at estudyante mula sa 3 universidad. Si Midi mula sa Philippine Women's University at saka si Harvey ay mga guro. Si Wilson naman ay galing sa JRU. Silang 3 at si Liz ay mga guro mula sa Philippine Women's University, JRU. 2 estudyante ang ating mga kasama ngayong hapon. JV mula sa Adamson University at si Robin na mula rin sa Adamson University. Lisa, nariyan ang ating mga question cards. 6 yan. Pipili ka ng 3 itong mga cards na ito. Okay. There. At 2 panelists. Maraming salamat. Ang iyong panelists ay si JV Macapagal, estudyante ng Adamson University, JV. At ang pangalawang panelist ay si Elizabeth Ann Gutierrez, faculty ng Philippine Women's University. Sila ang magfa-follow up question sa iyong mga kasagutan. Let's go to the first question. Ang unang katanungan po ay may kinalaman sa OFW. Noong nakaraang taon, nagbigay ang mga OFW ng 38.3 billion US dollars sa bansa mula sa kanilang remittances. Pero sa isang banda, malaki ang negatibong epekto o social cost sa pag-alis ng ilang mga kababayang OFW na nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak at pagkasira ng pamilyang Pilipino. Kung ikay mananalo sa pagkasenador at ikay pipili, ano ang mas mahalaga? Ang remittances o ang pamilyang Pilipino? Siyempre bilang tayo mga Pilipino, we value our family a lot. Nasa top priority natin yan. Kaya ang pipiliin ko rin ay ang ating pamilya. At alam ko, umikot na ako sa buong mundo at nakipagtalastasan sa ating mga OFW at yan din ang kanilang sinasabi. Pero dahil sa kahirapan, dahil sa kawalan ng trabaho dito, mababang sahod, kaya sila ay lumalabas kahit ayaw nila. Kaya ang sinasabi nila, lagi nilang isinisigaw, trabaho sa Pinas, hindi sa labas. No? At tama ka na malaki ang kontribusyon ng ating mga OFW, pero unfortunately, ang serbisyong binibigay ng ating gobyerno sa ating mga OFW ay napakaliit, kung meron man. Follow-up questions? JV, please. Magandang araw po, Ma'am Liza. Nabanggit niyo po na isa sa mga kadahilanan kung bakit umaalis ng bansa ang ating mga OFW ay dahil sa mga problema
pagdating sa labor sector ng ating bansa. No? Ano po ba yung mga plataforma nyo para ma-improve yung labor sector ng ating bansa? Opo, salamat sa magandang tanong. Ang unang-una na plataforma namin, yung sa Kagyat na Ginhawa, ay yung pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa. Ang panukala namin ay 1,200 daily minimum wage. Tanggalin na yung pagkakaiba-iba. According to regions, kailangang pantay dahil ang mga bilihin, pantay naman din ang presyo no? Pag tumaas ang bilihin, lahat yan tataas. At ang ating minimum wage ngayon ay wage na nakamamatay, hindi nakakabuhay. Very much below the cost of living, no? Na sinasabi ng mga independent research institutions ay kailangan for a family of 5, 1,200 ang dapat na sahod ng mga manggagawa at yun ang dapat na ibinibigay. So, kailangan ng pagtataas ng sahod. Liz, Hindi po kaya magkakaroon ng economic effect kung mataas po ang sahod? Dahil po, pag tinataasan natin ng sahod, maaari ding tumaas yung mga bilihin ulit. So, kapag yan po ang naging solusyon ninyo, paano kami makakasiguradong magiging patas at balanse ito? Actually, pag tumaas ang sahod, yung mga workers natin at saka yung karamihan ng mga taong bayan ay tataas ang kapasidad na bumili ng mga produkto. No? So there is going to be an increased demand, no? At maganda yon para sa ating ekonomiya na maraming gustong bumili ng mga produkto and therefore the more there is demand, the more we produce, di ba? Kaya magiging maganda ito sa ating ekonomiya. Ngayon, ang sinasabi ng mga negosyante, ng mga kapitalista ay hindi raw kaya at malulugi sila, no? So doon sa mga maliliit, pwedeng magbigay ng insentibo like tax incentives, tax breaks, etc. No? Kasi maaaring mahirapan sila. Pero maraming ang ating mga manggagawa nandoon sa mga malalaking kumpanya at doon kayang-kayang ibigay ito. No? Dahil ang sinasabi, kung yung pinakamataas na item sa cost of production, yung rent at saka yung bayad sa kuryente. No? Not really yung sweldo. final follow-up. JV. Kung sakali po na masolusyonan natin yung mga problema sa sektor ng manggagawa natin or yung employment natin dito sa Philippines, no? Tapos nahikayat natin yung mga OFW na pumalik at dito magtrabaho sa ating bansa. Yung remittances po kasi, it contributes, I believe, 8.4% ng GDP in 2024, no? Paano po natin mapupunan yung gap na may iwanan ng mga OFW na babalik pagdating sa ekonomiya natin na nako-contribute ng remittances, ma'am? Well, definitely kailangan talaga na ang ating ekonomiya ay magbigay ng trabaho. No? At doon meron din kaming solusyon. May twin economic programs na kailangang implement ng ating gobyerno at ito ay yung tunay na reforma sa lupa. It's high time na yung ating productive sectors of our economy should be developed, which is agriculture, at us being an agricultural country, at saka yung manufacturing sector. So kailangan ng tunay na reforma sa lupa at kailangan i-develop natin ang ating manufacturing industry. So kailangan ng national industrialization, which means that kailangan tayo mag-produce ng ating mga items na kinukonsumo at saka kinakailangan para sa produksyon. Like for example, small tractors para sa agricultural production. It's high time that we produce all this. Kasi lagi tayong import ng import no? Kailangan nating i-develop yung ating sariling produksyon para magbigay ng trabaho no, doon sa ating mga manggagawa at hindi na sila kailangang lumabas pa ng bansa. Para sa iyong pangalawang katanungan, ito'y may kinalaman sa PhilHealth. Kung mananalo ka sa eleksyon, isusulong mo ba o hindi ang pagbabalik ng 60 billion pesos? Ito'y bahagi noong 89 billion pesos na sinasabi. Pero ang na-release ay 60 billion. Ang pagbabalik ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth na napunta sa infrastructure, health, and social services projects ng pamahalaan. Well, kailangan talagang ibalik yung 60 billion pesos. Pero meron na akong agam-agam na ibalik pa ito sa PhilHealth.
palagay namin ng makabayan, kailangan itong ibalik bilang direktang serbisyo at ilagay doon sa mga ospital. Bigyan din ng subsidy yung edukasyon. Nang sa ganon ay magkaroon talagang ma-implement yung libreng edukasyon at saka libreng pagpapagamot. Kasi ngayon, kahit mga public hospitals at saka public universities and state colleges, hindi pa rin libre. Ang dami pa rin gastusin, no, na kinakailangan na akuin ng mga estudyante at saka ng mga pasyente para sila ay makapagpagamot sa ospital o di kaya makapag-aral. No? So, ang kailangan, yung serbisyo na yan ay direkta na ibigay. Kasi ngayon, yung parang may mga tupad, may mga kung anong iskema, no? Na kung saan parang namamalimos palagi yung ating mga kababayan na kinakailangan itong mga serbisyo na ito. Kailangan yung serbisyo ng gobyerno ay ilapit sa taong bayan. Hindi yung taong bayan pa ang naninikluhod parati para makakamtan ang mga serbisyo na ito. Liz? Gusto ko pong malaman kung ano po ba ang naiisip ninyo? May transparency po ba sa ganyang klase ng proseso? Oo, tingin ko mas may transparency. Kasi sa sistema ngayon ng PhilHealth, masyado itong flawed, ano? Kasi pa rin yung napakalaki pa rin ang ikino-contribute ng pasyente, no? Kung siya ay nagkakasakit o siya ay nagpapagamot. Kaya itong ganitong skema na kung saan may part na pribado, no, dito sa PhilHealth, ang pa rin, ang kumikita pa rin diyan o yung malaking porsyento, no, ng kita ay nandoon pa rin sa mga pribado. Kaya kailangan talaga ay mag-provide ang Estado sa pamamagitan ng libreng pagpapagamot o serbisyong pangkalusugan, no? Para nang sa ganon ay mas direkta na ang serbisyo ng gobyerno. Hindi na dumadaan pa doon sa PhilHealth na napaka unjust din, at hindi talaga siya totally nasasagutan yung pangangailangan ng mga pasyente. Hindi pa rin siya libre. Go ahead. Ma'am Liza, this is just a curious question, no? Kasi kanina nabanggit niyo po na may agam-agam kayo na ibalik yung pondo na 60 billion sa PhilHealth and instead i-allocate dito sa mga programa na ito. Isa sa mga nabanggit niyo po ay sa edukasyon. No? Tama po ba? Oo. Okay. So, I might be wrong about this, no? Kasi ang pagkakaalam ko po, correct me na lang po, no? Na ang pondo ng PhilHealth dapat for health sector lang. So, okay lang po ba na originally yung pondo galing sa PhilHealth pero popondohan natin yung edukasyon? Yeah. Well, if you recall recently, yung CSE, Comprehensive Sex Education, isang component ito na may relasyon sa health. At ang sinasabi nga namin, pwedeng magpondo dun sa education sector in relation to some educational needs nang sa ganon yung like reproductive health. No? At saka maraming aspeto na connected sa health ay pwedeng ilagay doon sa mga eskwelahan. Nang sa ganon ay mapondohan yung educational aspect of health. So napaka-importante ito, lalo na sa from mga bata hanggang doon sa mga college students. And even sa mga communities, if the schools have extension program on community health and things like that, pwede rin mag-allocate ng ganon. Who does the final follow-up for this question? Kung sakali po, Ma'am Lisa, na the Supreme Court decides na yung pag-transfer ng 60 billion funds from the PhilHealth to the National Treasury tapos ginamit dito sa mga programa na ito, no, ay unconstitutional, sino po yung mga dapat nating panagutin? Well, napakagandang tanong kasi alam mo, ang lagi kong ang criticism sa ating mga batas ay napakagaan ng mga accountability measures kung meron man. So it's really high time na yung pananagot maging importante para sa ating lahat na mga Pilipino, no? Kasi we should not let corruption at saka yung mga anomalies go scot-free kasi magkakaroon na talaga ng impunity at meron na ngang impunity ngayon. So kailangan talaga ng merong accountability measures, no? Like transparency. Meron na tayong ngayon, technology na kung saan pwede na sa isang push mo ng iyong button, dapat makita mo kaagad yung mga impormasyon, kaugnay na mga kontrata, kaugnay na mga status ng mga pondo. Kailangan natin yon. And we should work for that. Your third question is about the party list system. Yeah. Ayon sa pag-aaral ng Kontradaya, isang election watchdog, over half of
the 156 party list groups participating in the 2025 election do not represent the marginalized sectors. Sa iyong palagay, dapat bang tanggalin o buwagin ang party list system? Sa palagay ko, hindi naman dapat buwagin ang party list system. Ang kailangan ay reformahin yung party list system. Kasi ang intensyon ng party list system ay para nga mabigyan ng boses. Kahit pa sabihin natin na token, no, yung mga mahihirap na majority ng populasyon sa ating bansa. At dahil nga nangyari, masyado nang kinurap yung party list system. So, yung mga traditional politiko, yung mga political dynasty, ginawa itong pintuan para makapasok sa Kongreso. At ganon din yung mga regional warlords and provincial warlords, ginawa itong bintana para makapasok sa Kongreso. Kaya kailangang reformahin at bigyan ng mga provision para hindi magamit at para talaga ma-focus yung party list system bilang isang window ng representasyon ng mga underserved at saka marginalized sectors. Liz, Maaari po ba kayo magbigay ng specific na proseso na gagawin ninyo mismo sa legislative probably na ito ay magiging process-wise para malaman namin ito nga ang mangyayari na magkakaroon tayo ng standard para sa mga party list? Yes. Kailangan po ipagbawal talaga yung mga political dynasty na ginagamit ang party list system para makapasok doon sa Kongreso. Ang isa, yung kailangan tingnan, di ba? Kasi suriing mabuti yung partido, yung party list organization, kasi meron doon na yung may mga kaso na naghahanay sila, number 1, na mga popular people, no? Pagkatapos nandoon sa number 3, yung talagang gustong paupuin na political dynasty. Pagkatapos ng pag nanalo, magre-resign itong mga to. Dapat ipinagbabawal na yung ganon. Tapos para makaupo itong mga political dynasty. So may mga ganyan na tayong nakita na butas. Kaya kailangan ay ipagbawal ang mga ito. JV. Kasi sabi niyo po, may reforma na balak kayong ipanukala para baguhin yung party list system. No? Kasi the 2013 decision ng Supreme Court, basically, yung pintuan at bintana niya na sabi nyo ay nabuksan dahil doon sa pagpayag ng Supreme Court sa mga national and regional sectors and organizations. Kasi doon sila pumapasok hindi sa sectoral. Kasi sa sectoral, I believe, doon papasok yung mga underrepresented and marginalized. So doon po ba sa reforma na sinasabi niyo, to just be specific, do you consider natanggalin yung provision na papayagan yung mga national and yung regional sectors and organizations sa pagtakbo under the party list system? Well, kailangan talagang magkaroon ng mga ng mga conditionalities. If ever payagan yung mga regional at saka national parties, So merong mga kailangan na requirements. Like for example, ang members nila talaga underrepresented. Hindi yung basta na lang mga samahan ng mga security guard, yung pala yung may-ari pala ng establishment, yung kanilang party list system. So makikita mo naman yun And I think we have enough we have enough practice and evidence to say that this kind of practices should not be tolerated and should be banned, and subjected to like for example, yung punishment kung may makita tayong gano'n na mga klase ng party list organizations. Final follow-up, Liz, JV? Dahil po kayo ay naging kabilang na po ng mga party list, naging loophole po ba ito nung kayo po ay naging parte ng mga party list na yan? Opo. Nakita naman po natin ng mamamayan ang track record ng Bayan Muna. Talagang ito po ang nag-akda ng pinakamahalagang batas na meron tayo ngayon. At ganun din ang Gabriela Women's Party. Nung Bayan Muna, ang una ko pong naipasang batas yung Anti-Trafficking in Persons Act, which was used to file a case against Kibuloy and also to file a case against Mayor Guo. So noon ding ang dami rin yung martial law compensation, Martial Law Victims Compensation Act, So isa rin ito para doon sa mga biktima ng martial law,
human rights violations during that time. Noon po namang ako yung GWP, nagsulong po tayo ng Anti-Violence Against Women and Children Act at saka yung Magna Carta of Women. So we have this track record. No? Yung mga party list under Makabayan have enough track record to say that we are really genuine party list organizations. Punta naman tayo, Liza, ngayon sa political fast talk and why. 5 katanungan. Bawat tanong ay may 20 seconds ka para ipaliwanag. Yung mayaman ang pumapasok sa politika. Tama? Mali? Bakit? Tama. Marami tayong nakita na yumayaman na mga politiko, lalong-lalo na yung nagiging political dynasty. No? Talagang ginagawa nilang negosyo ng pampamilya, ang serbisyo publiko, at naipinapamana nila doon sa kanilang mga anak at mga apo. Katulad ni Era, Gloria, Digong, ang sabi nila, kapag presidente ka, malamang makukulong ka. Ito ba'y nakakatawa o nakakabahala? Nakakabahala syempre kasi ikaw, puno ka ng bayan tapos makikita mo mga nakakulong. Pero tama rin lang kasi kung ikaw ay may kasalanan at kung ikaw ay may anomalya, nag-commit ka ng plunder, then dapat kang managot sa lahat ng mga kasalanan mo. Kung ikaw ang masusunod, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente? Bakit? Hindi necessary kasi marami, like doon sa Makabayan, may mga hindi nag-high school doon, hindi nag-college, no? Pero alam namin na matagal na silang nagseserbisyo sa mga sektor na mga maliliit. At alam nila kung ano ang solusyon dito. Kaya I think pwede silang maging senador. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no? Bakit? Ngayon, marami ng robot na senador Kahit walang teknolohiya, mga robot na senador, na tuta ng mga dayuhan at saka mamalaking negosyante. Yes, very possible. And even now, but then talking about technology, it is interesting. Yes, possible. Dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at National Capital Region? Yes or no? Bakit? Yes, kasi ang bilihin talaga ay hindi naman mababa dito o mataas dito. Pag nagtaas ng presyo ng mga bilihin, across the nation yan. Kaya ibig sabihin lang, dapat ang sahod ay pantay-pantay rin. Minsan nga, ang sahod sa Mindanao, mababa, pero ang bilihin doon, 7. Maraming salamat. Liza, for your closing statement, you have 1 minute. Muli, pwede mong kausapin ang sambayanang Pilipino. Your time begins now. Ngayon po ay isang napakahalagang panahon sa Mayo 2025 para tayo ay pumili ng mga kandidato na merong malinis na track record at meron talagang ipapakita na pagsisilbi sa ating bayan at intensyon na magsilbi, hindi kurakot, hindi tradisyonal na politiko, hindi tradisyonal na pamilya, pero handang magsakripisyo at handang magsilbi para sa ating bayan. Ako po si Liza Masa, number 44 sa balota. Handa po akong dalhin ang tapang ng masa at galing ng masa sa Senado para po yanigin ang mga tradisyonal na politiko na nandoon ngayon. Panahon na po para wakasan ang politikang bulok sa ating bayan. Maraming salamat, Liza, for your time. Maraming salamat on behalf of the panel, on behalf of JRU, Philippine Women's University, Adamson University. Mula sa aming puso, maraming salamat. Muli, ako po si Boy Abunda at ito po ang 2025 Senatorial Interviews. Maraming salamat. Mabuhay po ang Pilipinas. This special was presented by the Philippine Star, Infinite Monkeys, Philippine Women's University, and Jose Rizal University, Adamson University, La Carmela de Boracay, JC Organic Barley, Siomai King, and the Boy Abunda Talk Channel, sponsored by Silpol Joyce Furniture Lights and Decker, 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig, and Seimada by La Luna Cafe, located at 103 ML Quezon Avenue, Hagunoy, Taguig, Tetet and Porky's Party Trays, and Isos Food Cart. In the lead-up to the 2025 midterm elections, one platform dares to ask the important questions.
This is the 2025 Senatorial Interviews. Upon arrival at the interview venue, each candidate is given a briefing on the flow and mechanics of the program. Each candidate begins with the question that starts it all: why should the people vote for you? They have 2 minutes to convince us. Next, the candidate draws 2 panelists from a pool of 6 teachers and students from 3 universities. The candidate then selects 3 questions from a list of 6 prepared by the 2025 Senatorial Interviews team. For each question, the candidate has 2 minutes to respond. After each main answer, the selected panelists ask up to 3 follow-up questions. The candidate has 1 minute to answer each of these. Then comes the political fast talk and why with Boy Abunda. 5 questions with 20 seconds to answer each question. And finally, the last word. Senatorial candidates get 1 minute to deliver that final message to the Filipino people. This is a test of conviction, character, and heart. The 2025 Senatorial Interviews. Magandang araw, Pilipinas at buong mundo. Ako po si Boy Abunda, and welcome to the 2025 Senatorial Interviews that is happening here at the Philippine Women's University. And please welcome our guest, Senatorial candidate David De Angelo. David, maraming salamat. David, umpisa natin ang panayam na ito with your opening statement. You have 2 minutes. Habang sinasagot mo ang katanungang, bakit ikaw dapat iboto bilang senador ngayong darating na halalan? Your 2 minutes begin now. Mga kalikasang araw, mga kababayan, ako po si David De Angelo, tumatakbong senador ng Bansang Pilipinas at inyong magiging boses ng kalikasan sa Senado. Bakit ako? Dahil ako ay hindi miyembro ng anumang dinastiya, hindi ako trapo, bago. Karaniwang tao, nagko-commute, solo parent. Kaya po ako tumakbo dahil 30 years na po ako naglilingkod sa advokasya ng kalikasan. At sa 30 years, boto po ako ng boto at kagaya ninyo, nagsasawa na sa walang nangyayari sa ating bayan. Kaya ito po ang ating laban, laban ng karaniwang tao, laban para sa kalikasan. Pag po tayo nanalo, unang-una natin ipapanawagan ang pagdeklara ng isang climate emergency at pagsasabatas ng isang Climate Emergency Act. Dahil panahon na po para kumilos na resolbahin ang krisis sa klima. Pangalawa po ang pagrevisa po ng lahat ng environmental laws. Ang gaganda ng ating mga batas pero hindi po na ipapatupad. Dapat po kasi mayroong comprehensive environmental code ang Pilipinas. Kailangan din po natin resolbahin ang krisis sa pagkain sa pamamagitan ng pagsiguro ng food sovereignty o ang kakayahan nating mag-produce ng sariling pagkain. Ang krisis sa kalusugan kung saan ibaba natin sa rural health unit sa barangay ang pondo ng kalusugan kasi sila po ang nasa front line ng problemang ito. Higit sa lahat, ang pagtiyak ng ating likas na yaman ay para sa atin, kaya moratorium sa mineral mining at pagban sa raw mineral export sa Pilipinas. Si David De Angelo po ay para sa manggagawa, para sa karaniwang tao, sa kalikasan, sa katutubo, at higit sa lahat, sa inaasam nating kinabukasan ng bawat mamayang Pilipino. Salamat. David, maraming salamat. Nilatag sa iyo ang rules ng interview na ito. Ngayon, ikay pipili ng 3 katanungan at 2 cards na naglalaman ng mga pangalan ng iyong members of the panel. Sana hindi to parang thesis, no? 1, 2, isa pa. 2, isa pa. Okay. 3 at 2 pangalan para sa iyong panel. Maraming salamat, So David. help me God. Your panelists are Mark Harvey Adamson, guro mula ho sa Philippine Women's University, at Elizabeth Ann Gutierrez, guro din ng Philippine Women's University. David, narito ang iyong unang katanungan.
Ito'y may kinalaman sa edukasyon. Maraming kinakaharap na problema ang sektor ng edukasyon batay sa findings ng EDCOM 2 o Second Congressional Commission on Education. Ilan sa mga ito ay ang kalidad ng edukasyon, kakulangan ng maayos na training sa mga guro, matinding malnutrisyon sa ilang mga estudyante, ang hindi sapat na pondo para sa bawat mag-aaral at marami pang iba. Kung kayo'y mahahalal na senador, sa lahat ng problema na may kinalaman sa edukasyon, anong problema ang iyong tututukan at ano ang solusyon na iyong ibibigay? Siguro, Tito Boy, unahin natin yung pagsiguro, no? Na 6% ng ating GDP ay nawapunta sa edukasyon. Kasi parang hindi pa nangyayari yun ever eh. So that's very important so that we have enough budget for education. Pangalawa, kailangan nating ripasuhin ang K-12 curriculum. Kasi ako naniniwala na panahon na para sa multiple level intelligence education. Kasi the problem with our education is that we are so geared at para makapagtrabaho ang mag-graduate natin. Pero hindi natin natitrain yung iba pang klase ng katalinuhan. At isa pang sigurong kailangan nating baguhin yung sa primary level. Kasi mas gusto ko yung edukasyon sa Japan eh. Na kapag primary level, dapat moral values, life skills, so that in the end, our people, our youth, can be prepared for critical skills, critical thinking, and the way to decide. Higit sa lahat dyan, kailangan din po yung training no, ng ating mga guro. Napakahalaga po niyan, no? Kasi kung walang kakayahan na makapagturo ang ating mga guro sa makabagong panahon, ay delikado yan. At the same time, we need to use AI, no, ethical use of AI to guide our education, but not totally to replace teachers in the classroom. So, kasama pa rin dyan yung pagre-review. No? Kasi meron tayong, ako kasi ay isang para sa kalikasan, so meron tayong tinatawag Environmental Education Act of 2008. So, mahalaga na mapatupad ito, ma-implement nang sa ganon, yung mga krisis nating kakaharapin lalo sa kalikasan ay naipapahayag sa lahat ng level ng ating educational system. So, Maraming salamat, David. Follow-up question mula kay Liz. Marami po sa categories ay learning crisis ng teacher, learning crisis ng mga mag-aaral. So sabi nyo kanina, mga training ng mga teachers. Samantalang ang dami na po naming training ng mga teachers. Like ako po, guro po ako, marami po kaming seminar. In fact, kada po bakasyon, seminar po lahat yon. Ano pong kakulangan kung ganun? Mayroon bang palpak sa sistema? I think yung kasing pag-integrate no, ng assessment with the teachers, talking with the teachers, hindi lang sa national level, kundi maging sa district level. Importante rin kasi na malaman bakit ba hindi na-i-implement yung trainings. Kasi importante yung feedback mismo ng mga guro eh. Hindi pa pwedeng may alam lang yung mga heads eh. And that's the problem, key problem in our education. Those who are in the higher positions, I think, fail to listen to the true problem of the teachers. At yung training na dapat susunod, kailangan galing doon sa mismong assess na kakulangan mismo mula doon sa mga teachers natin. Follow-up? Liz? Ang EDCOM 2 po ay evidence-based. Ibig sabihin, lahat po ng kategory nandun ay pinag-aralan ng matagal na panahon. At dahil po sa sinabi nyo kanina, feedback, hindi po ba feedback na rin po yung mga nakailagay doon sa report ng EDCOM 2? Depende kasi yan sa pagtingin sa edukasyon. Kasi kung may mga feedback sa EDCOM 2, ang tanong ay ito ba talaga ay nai-implement ng maayos? Yung bang mga libro ay maayos talaga ang pagkaka-imprinta? Yun ang maganda. Kailangan ma-check yung kalidad, no? Nung mula sa EDCOM 2, yung kalidad kung ano yung gagawing solusyon doon sa mga problemang nailatag. Kasi kahit may ganon, kung may korupsyon, no, na nangyayari, kung mayroong hindi proper na pag-implement, mananatili yung problema. Kahit ilang EDCOM pa yung mangyayari. Harvey? Sir David, gusto ko lang balikan yung una niyong nasabi kanina, hindi pa natin nare-reach yung 6% ng GDP para ibahagi sa edukasyon, no? Ang tanong ko, pondo ba ang kulang o yung paggamit ng pondo? Anong masasabi nyo sa current status ng gobyerno sa paggamit ng pondo para sa edukasyon? I think, Sir Harvey, both, no? Both pondo. Kasi pag kulang sa pondo, hindi magagawa yung, lalo na yung mga classroom sa kulangan natin at yung mga iba pang kailangan. At the same time, yung paggamit ng pondo. Kasi sa recent research,
halos 70% ang nawawala. Pati yung confidential funds ng ating dating DepEd Secretary. So mahalaga na proper ang gamit ng pondo, na-account ito ng maayos at napupunta sa dapat puntahan. Kasi kung wala yan pareho, mananatili yung educational system natin sa isang lagay na pababa ng pababa yung ating rating sa edukasyon. Maraming salamat, David. David, ang iyong pangalawang katanungan ay may kinalaman sa korupsyon, lalo na sa infrastruktura. Ayon kay Mayor Magalong in an interview, sa isang government project, 35% na lamang po ng budget nito ang napupunta sa aktual na proyekto, habang ang natitirang pera ay napupunta po sa korupsyon. Pag kayo ay hinalal bilang senador, ano ang iyong solusyon dito? I think mahalaga yung maipasa yung Freedom of Information Act, no, para maliwanag yung mga kontrata na pinapasukan ng gobyerno. Pero I think ako lang yung nagsusulong ng green blockchain in governance or using blockchain system in order for the government contracts to be transparent. Kasi dito hindi mo pwedeng basta-basta i-edit eh. At the same time, kailangan ayusin. Kasi sa nag-aral ako ng fiscal management, I'm taking up Master in Public Administration. Ang sabi dun sa batas, kasamang taong bayan sa bawat proseso ng budget. But the problem is, parang hindi niyo nasusunod. Kasi dapat, importante ang people's participation ng CSO mula sa budget call, hanggang sa budget hearing sa Kongreso at Senado, hanggang sa post-audit. Kasi kung walang partisipasyon ng tao, ang korupsyon madali yang maitatago eh. Hindi lang naman sa infrastructure yan nangyayari. Sa halos lahat ng departamento. Kaya importante ma-empower ang COA, mapabilis yung pagre-resolve ng mga kaso, at mapondohan yung husgado. Kaya nga sinasabi nung kapag tumatakbong senador, funding for the judiciary is also very important. So, para mapanagot itong mga nagnanakaw ng pondo. Yun hanggang formally, hanggang ngayon, may nanagot ba? Yung iba pang mga kaso ng korupsyon. Diba, high level ang discussion, pero walang napapanagot, walang nakukulong, at may nakakatakbo pa kahit sila ay nagnakaw sa ating gobyerno. Liz? Marami na po tayong batas patungkol sa anti-corruption. In fact, sa sobrang dami nito, ano na po ba ang problema? Problema po ba ay yung palpak na sistema ng implementation, yung nag-i-implement, o yung may loophole po sa batas natin, kaya sila nakakatakas? Sabi nyo nga. I think kaya sila nakakatakas dahil ang mga nakaupo sa gobyerno natin ay may interest sa negosyo, ay mga trapo at ay mga dinastiya na nais mag-perpetuate ng kanilang kapangyarihan at yumaman sa pwesto. At the same time, yung pag na-implementation ng batas, nangyayari yan kasi wala silang pakialam na ayusin yung implementasyon. Kasi pag inayos nila yan, mawawalan sila ng kita sa gobyerno. So hanggat trapo, dinastiya, at may pansariling interes ang nasa pamahalaan, hindi pa maaayos yung problema na yan. Follow up, Harvey? Sir David, interesado lang ako dun sa nabanggit nyo kanina na transparency, of course, plus using the blockchain technology, no, to prevent corruption. Pero hindi lingid din sa ating kaalaman. Siguro magandang maipaliwanag din natin sa publiko kung ano ba talaga yung blockchain technology na nababanggit nyo po. Pero ako minsan naririnig ko na itong blockchain technology nagagamit din sa korupsyon, sa illegal na bagay. Paano nyo siya gagamitin para pigilan yung korupsyon? Para sa amin po na hindi ganon nakakaintindi ng sistema. I think hindi rin naman ako eksperto pagdating sa blockchain technology. Pero ang alam ko, yung multiple checks and balances at kopya ng transaksyon ay hindi mo pwede siyang i-edit. Ang problema kasi doon sa marami, akala nila sa blockchain ay crypto. Crypto is just anchoring on the blockchain. Pero ang blockchain kasi isang teknolohiya na kung saan hindi mo siya basta-bastang pwedeng baguhin dahil yung kopya ng pag-check and balance dito ay napakarami. So kung ang kontrata ng gobyerno ay nakalagay doon, no one can edit it and people can look at it directly. O ito yung kontrata, ba't hindi nasusunod? Ito yung amount, bakit hindi nasusunod? Saan napunta? So yun yung maganda doon. Dugtungan ko lang yun, Sir David, no? And you're telling us technology about corruption. Pero sa current na status ng government ngayon, even our websites and all, functionality of online system and even the internet in our country, do you think is it really possible? Kasi ako po, pumunta lang ako sa isang government website, pero ang totoo, mahirap po yung mga government websites din natin. And you're telling us technology can help.
prevent corruption and transparency and provide transparency. Can you tell us how we can improve that? It can because technology can work. The problem is we have a dysfunctional government. Kasi yung ating mga ine-elect dito, ay wala namang malasakit halos sa atin. Kung may malasakit ang gobyerno, kaya nga ako, I'm advocating for a shift to a parliamentary system of government. Para mas madali, mas nakabase sa partido at plataforma, hindi itong personality-based politics tayo, tapos pag nanalo, mag-a-appoint ka dahil magpapasalamat ka. Dysfunctional ang government, kaya yung mga dapat nag-work, ay hindi nag-work at pareho tayo ng kinaiinisan, no? Yung website hindi nagpa-function, pero milyon-milyon ang ginagastos. Di ba? 100,000 lang, pwede ka na may magandang website na functional. Pero ito, milyon, dysfunctional because we also have a dysfunctional government that is not working for the people. David, ang iyong pangatlong katanungan naman ay may kinalaman sa OFW. Noong nakaraang taon, nagbigay ang mga OFW ng $38.3 billion sa bansa mula sa kanilang remittances. Pero sa isang banda, malaki ang negatibong epekto o social cost sa pag-alis ng ilang mga kababayang OFW na nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak at pagkasira ng pamilyang Pilipino. Kung papipiliin ka, ano ang mas mahalaga? Remittances o pamilyang Pilipino? I think mas mahalaga ang pamilyang Pilipino. Walang masamang maging OFW kung ito ay choice mo, no? Gusto ko magtrabaho sa ibang bansa, gusto kong kumita kasi choice ko ito. Pero kung napipilitan dahil walang trabaho dito sa Pilipinas, yun ang problema. Kaya nga pinupush natin, unang-una, yung pag-ban sa mineral, export ng raw mineral ore, para magkaroon tayo dito ng industriya na napakahalaga ngayon. Ginagamit itong mga mina na ito para sa pag-ship sa renewable energy. Pero hindi tayo naikinabang kasi yung ating lupa, ine-export. Tapos bibili tayo ng mga produkto sa mas mahal. So kung meron tayong trabaho dito, palalakasin natin yon. Yung iba nating trabahador dito magtatrabaho. At the same time, kailangan din natin na itong mga remittances na ito ay ma-educate din natin ang mga OFW to invest, no, in the Philippines, to invest in entrepreneurial work so that when they go back, ay meron silang trabaho o negosyo na pagbalik sa Pilipinas. Kasi malimit, ang masakit kasi dito, yung mga nagre-remit, pagdating sa bahay, yung mga anak nila, ibibili ng cellphone, gagastusin sa kung saan-saan. So, ako yung aking biyenan ay OFW, pagdating dito, wala pa rin, kahit ang dami niyang kinita sa abroad, pagdating dito, mahirap pa rin. So I think we have to work with the OFWs and empower them so that hindi lang remittance ang mahalaga, kundi pati pagbalik nila, no, makakapagpasinga sila na maayos at yung pera, trabaho, pinaghirapan nila, pinagpaguran nila ay hindi mauuwi sa wala. Liz? Mambalik po tayo sa pagbalik ng mga OFW dito, no? Kaya lang po, ayon sa PSA, meron po tayong 3.8% ng unemployment rate. Ibig sabihin, 2 million po higit ang mga Pilipinong walang trabaho. Kung babalik po sila, paano natin masisigurado na hindi sila mapapabilang sa unemployment rate kung gayon na meron tayong skill gap? Kaya nga yung sabi ko kanina, no, na kailangang ma-educate yung ating mga trabaho. Paano sila mag-i-invest, paano sila magiging negosyante at makakapagtayo ng industriya sa Pilipinas. Para pagbalik nila, hindi sila empleyado. Sila ay mga entrepreneur na magbibigay ng trabaho sa kapwa Pilipino. Yun yung mahalaga. Kasi meron silang kakayahan eh. Pero hindi sila nabibigyan ng, I think, assistance para maging positive contributor to the Philippine economy. Bukod sa remittances, of course. Follow-up lang po, kasi po naging OFW po ako noong 2018 to 2019 at hindi ko po masyadong naramdaman yung mga suportang ganyan kahit na may mga programa na po, no, ng repatriation. For example, pag bumalik po kayo, pwede kayong pumunta sa POEA para maghanap ng mga seminar. So ang nangyayari po, tinatamad po ang mga OFW na pumunta doon at sumulong kasi wala pong mas direkta na trabahong ibinibigay o mga training na ibinibigay. Kung training po ang inyong advocacy, paano natin yung hakbang na isa-isahin natin yung hakbang, paano natin magagawa ito, paano natin mapapangako sa mga OFW talaga na may trabaho at matatrain sila? I don't like to pretend like I'm an expert in OFW. Pero mas maganda dito na pag nanalo po tayo, alamin natin, dun mismo sa mga OFW may kakayahan, kung ano sa palagay nila ang pagkukulang at ano ang dapat gawin. Let's consult the experts. Kasi I could
I could say everything right here, pero it wouldn't matter because I am not really an expert OFW. Sinasabi ko lang, base rin sa aking sariling kakayahan. Pero sa anumang field, no? Sa Senado, mapaano pa man yan, ang pinakamahalaga dito yung konsultasyon at hindi lang konsultasyon, pakikinig na ang aim mo ay mayroon kang gawing aksyon para resolbahin yung problema. Hindi yun nandun ka lang para makinig, okay, tapos na yan, sign na ng voucher and everything, kita na tayo, bahala na yung mga yun. So yun ang mahalaga. Makinig ka with the aim of resolving the problem once and for all. Harvey? Sir David, gusto ko lang balikan yung inyong advokasya sa kalikasan at sinabi nyo po, napapalakasin nyo ito para ang OFW, kung sakaling bumalik dito, may mga trabaho sila, kamukha nung i-prevent natin yung pag-export ng ating minerals and all. So, ibig sabihin, papalawigin natin yung industriya na yon. Bilang eksperto sa kalikasan, paano makaka-apekto po yon sa kalikasan kung papalawigin natin, kung sakali na mapalawig natin ang industriya ng pag-produce ng minerals, pagmimina at kung ano pa? Actually, yung wording ko, Sir Harvey, ay hindi naman pagpapalawig. No? Gamitin natin yung ating sariling resources sa kapakanan natin. Kasi hindi pa natin na-assess sa lahat ng minahan kung ito ba ay okay, sumusunod ba sila sa mga batas. Pangalawa, ano ba talaga mga mineral ang kailangan ng Pilipinas? Kasi nagtitibag tayo ng ating likas na yaman, pinapadala natin sa ibang bansa yung lupa, pero hindi tayo nakikinabang. So kung alam natin kung ano yon, dito yung proseso, dito yung mga final products, meron tayong produktong mura, meron tayong mas maraming trabaho. At the same time, yung export natin lalaki kasi meron tayong industriya. Ang problema sa Pilipinas, wala tayong national industrialization. Ang marami tayo, consumer lahat, retail, pagkain, pero wala tayo ng industries na talagang magpapaunlad sa ating bansa. David, maraming salamat. That was your third question. Ngayon naman, punta tayo sa political fast talk. And why? 5 fast talk questions at bawat katanungan ay meron kang 20 seconds to explain your answer. Kinabahan ako dyan. The first one is, dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at National Capital Region? Yes or no, at bakit? Yes, bubawagin natin ang National Wage Board at papantay natin yan. Pati ENDO, dalagay natin yan. Sabi nila, yumayaman daw ang pumapasok sa politika. Tama o mali at bakit? Siguro sila, kukurap sila, pero I don't think yayaman ako dyan. Baka maghihirap pa ako lalo eh. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no? Bakit? Sana wag naman, no? Kasi pag may robot na senador, ibig sabihin wala nang functional na totoong senador at lingkod bayan. Kung ikaw ang masusunod, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente? Bakit? I think dapat silang dumaan dun sa mga usual na hinihingi sa mga empleyado, pero hindi naman necessarily dapat college graduate sila. Katulad ni Era, Gloria, Digong, ang sabi nila, kapag presidente ka, malamang makukulong ka. Ito ba'y nakakatawa o nakakabahala? Nakakabahala yan kasi either totoo yan, na nangurakot sila, or talagang gumaganti yung mga na tatapakan mo noong nakaraang eleksyon sa'yo. David, para sa iyong closing statement, meron kang 1 minuto para kausapin ng sambayanang Pilipino. Please, and your 1 minute begins now. Mga kababayan, 2 salita lamang. Sabi ni Pope Francis, panahon para tignan ang problema, damhin at aksyonan. Ito po yung panahon para aksyonan natin ang mga problema ng ating bayan sa pamamagitan ng ating pagboto. At sabi nga ni Ate Guy na yumaon na rin, walang himala pagkat ang puso po ay ang himala ay nasa puso ng bawat Pilipino. Hindi po tapos ang halalan at wag tayong pumayag na yung mga nasa survey ang manalo at makawawa muli ang Pilipinos. Ang bukas po natin mga kababayan ay nasa kamay po ng boto sa Mayo 12. Sabi nga ni Raul Roco, wag po nating ipanakaw ang ating bukas sa mga tiwali, trapo, dinastiya at walang pakialam. Tulungan niyo po ko, David De Angelo, para Senador, Boses ng Kalikasan sa Senado. Maraming salamat. David, maraming salamat. Maraming salamat, Tito Boy. At maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Boy Abunda. At ito po ang 2025 Senatorial Interviews. Mabuhay ang Pilipinas. This special was presented by the Philippine Star, Infinite Monkeys, Philippine Women's University, and Jose Rizal University, Adamson University, La Carmela de Boracay, JC Organic Barley, Siomai King.
and the Boyabunda Talk channel, sponsored by Silpol Joyce Furniture Lights and Decker, 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig, and Seimada by La Luna Cafe, located at 103 ML Quezon Avenue, Hagunoy, Taguig. Tetet and